Maliit na ahas, nandito ako para iligtas ka. Maging mabuting ahas. At huwag mo akong kagatin. Ang bango. Napaka-komportable. Bakit ang lamig mo? Tigil. Huwag kang kumagat. Mabuting ahas ito. Hindi ka nito sasaktan. Binibini, umalis na tayo agad. Ayaw mo sa iyong kulungan, pero gusto mo ang aking kumot. Napakasarap. Hoy, yan ang aking unan. Sige na. Matutulog ka sa aking kama sa mga susunod na araw. Matutulog ako sa sahig. Pero kailangan kong kunin pabalik ang aking kumot. Ito para sa'yo. Pumasok ka at matulog dito. Payagan mo akong maglagay ng pamahid sa'yo. Huwag kang gumalaw. Ito ang espesyal na pamahid ng aking ama. Eksperto siya sa mga sugat. Kung hindi siya namatay ng maaga, ako ay. Sigurado akong naging immortal ang ama at patuloy na binabantayan ako. Kung hindi, paano ako napunta sa tahanan ng Xiahao at lumaki kasama ang binibini? Pagkatapos makipag-usap sa'yo, hindi na ako natatakot sa'yo. Kulay pilak puti ka. Pwede ba? Tatawagin na lang kita Xiaobei. Xiaobei. Xiaobei, tingnan mo ang dala ko para sa'yo. Xiaobei, tingnan mo ito. May Lotus Crisp, matamis na rose pastry, at paborito mong steamed eggs. Ano? Ayaw mo? Ito ang hapunan ng binibinig Xiahao. Masyadong matamis para sa'yo at gusto mo ng tsaa. Nagtitimpla ako ngayon. Naubos mo lahat. Kinain mo ang lahat ng pastry sa ilang sandali. Baka mabulunan ka. Uminom ka ng tsaa. Naintindihan ko. Ayaw mong kumain habang nakatingin ako. Ahas ka lang. Ayaw mong mukhang magulo habang kumakain. Tapos na ang hapunan. Ito ang candy para sa'yo. Gusto mo ito? Ano itong kakaibang lasa? Gusto kong idura ito. Wala na akong iba kahit gaano mo ito gusto. Ibinigay ito sa akin ng binibini. Kung gusto mo, pwede kong ipagawa kay Ginang Li ang durian pastry. Paano ako makakadura habang nakatitig siya sa akin? CJ. Nakakain at nakainom ka na. Oras na matulog. Matutulog ako sa sahig ngayong gabi. At ikaw ang mag-enjoy sa kama. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ko lang alam. Kung lalaki ka o babae. Kung lalaki ka. Hindi dapat masyadong malapit ang lalaki at babae kaya. Ano ang ibig niyang sabihin? Gusto niya bang halikan ko siya? Niyakap niya ako. Ang bigat mo. Paano ako napunta sa kama at natulog kasama si Xiaobei? Salamat at hindi niya ako kinagat. Bakit parang mas mahusay ang tulog ko kaysa dati? Hindi ako natutulog ng mahimbing. Tahanan ng Xiahao, paano magkakagusto ang ahas mula sa hilaga sa durian mula sa timog silangang Asya? Xiaobei. Alam mo ba? Na pinagtatawanan ako ng mga tao dahil sa aking mga bagong pagnanasa. Sabi nila may pigdemon na sumapi sa akin. Ang amoy na yan ulit. Sigurado siyang ibinigay niya sa akin ang kanyang paboritong pagkain. Kailangan kong pilitin ang sarili kong kainin ito. Hindi ko inaasahan ang ganoong kasamang pagkain sa mundo ng tao. Napakahirap. Pwede bang kumain ka ng kaunti? Bakit hindi ka makakaiwas? Ikaw. Naubos mo na naman lahat. Mahal na durian mula sa timog silangang Asya yan. Bahala na. Walang saysay magsalita ng pagpipigil sa ahas. Hindi yan para sa'yo. Pumunta ka rito. Titignan ko ang iyong sugat. Mabilis ang paggaling. Xiaobei. Gumaling ka na. Malapit ka nang maging malusog na ahas ulit. Bluebird. Paano mo nalaman na naghanda ako ng osmanthus pastry para sa'yo? Bluebird. Nakakapagtaka. Bakit hindi nito hinahawakan? Ang paborito nitong osmanthus pastry. King. Nasaan ang osmanthus pastry? Wala. Walang osmanthus, almond. Kidney bean o lotus seed pastry. Wala ni isa. Ano ito? Hindi ba't nangako kang magdadala ng higit pa? Wala akong oras para sa pastry. King. Kakakita ko lang ng snake demon. Snake demon? Hindi. Sa tingin ko malaking ahas iyon. Malaking ahas? O pwede ring dragon demon? Tama.
Dapat Dragon Demon yon. Dragon Demon? King, umalis na tayo ngayon. Ayos lang, wala na siya. Mapalad ako na hindi ako naging bird pastry. Salamat sa Diyos. Natakot ako. Paano makakapasok ang Dragon Demon sa tahanan ng Xiahou? Tama. Paano iyon posible? Baka naakit ang demonyo sa mabangong aura ni Liu Ying at gustong kainin siya. Langit! Ang aking tagapagligtas ay kakainin ng Dragon Demon. Ano ang gagawin natin, King? Wala na tayong pastry. Xiaobai. Gumaling ka na. Palalayain kita pabalik sa bundok. Well, masaya ka ba rito? Sa wakas, wala nang kasamang pastry. Inalagaan kita ng maayos nitong mga araw. Mamimiss mo ba ako pagbalik mo? Mamimiss kita. Napakakinis. Inihaw na kastanyas. Ano? Inihaw na kastanyas. Ano ito? Inihaw na kastanyas. Ang bango nila. Napanaginipan ko sila kagabi. Ngayong nandito sila sa aking mesa. Siguro may mabait na Diyos na narinig ang aking hangarin. Hindi kita nakilala. Pero sigurado kang gwapo at mabait. Salamat sa kastanyas. Hindi. May Diyos bang pag-aaksaya ng oras para magdala ng kastanyas sa akin? Dapat mula ito kay Binibining Xiahou. Siya lang ang nakakaalam na paborito ko ang inihaw na kastanyas. Xiaobai, mapalad ka. Bago ka bumalik sa bundok, binili ni Binibining Xiahou ang kastanyas para sa akin. Malaki, mabango at matamis. Napakasarap. Bigyan kita ng ilan. Xiaobai. Xiaobai. Nasaan ito? Sira. Ginawa ba itong sabaw ng ahas? Xiaobai. 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 Wala sa kusina o sa hardin. Siguro umalis ito ng mag-isa. Walang utang na loob. Inalagaan kita ng matagal. At umalis ka ng ganun na lang. Bakit hindi ka makapaghintay ng isa pang araw? Pinabili ko ng durian. Para gumawa ng candy para sayo. Xiaobai. Nandyan ka pala. Akala ko. Pinasingaw, pinrito, nilaga, niluto at kinain ka na. Bakit siya natataranta? Madalas kang maging tao. Pero nakakalimutan ang damit. Hindi iyan angkop. Kung babae ako, matatakot ako. Huwag kang matakot. Ako si Xiaobai. Xiaobai. Dapat Dragon King ang tawag mo sa akin. Hindi ba't ikaw ang maliit na puting ahas? Na iniligtas ko? Hindi ako ahas. Ako ang Dragon King. Hindi ba't hinintay mo ako? Bakit natatakot ka nang bumitaw ako? Pero, ikaw, binigyan mo ako ng steamed eggs at durian. Naalala ko lahat. Nga. Inihaw na kastanyas din, ikaw ba ang bumili ng kastanyas? Siyempre. Ikaw nga. Sa anumang paraan, iniligtas mo ang buhay ko, kaya ibabalik ko ito ng buo. Sabihin mo. Kahit ano sa tatlong mundo. Wala akong kailangan. Masaya na akong alam kong ligtas ka. Hindi ko inaasahan ang gantimpala sa pagpapagaling sa'yo. Pribilehiyo mo ang paghilom ng aking sugat. Pero ayaw kong may utang. Sabihin mo kung paano ibabalik. Wala akong kailangan. May isang bagay. Kung talagang gusto mong magbayad, pwede bang alisin ang durian na binili ko? Hindi ko talaga gusto ang amoy nito. Hindi ba't ibinigay mo ito dahil paborito mo? Gusto mo ito? Binili ko ito para sa'yo. Kaya para lang sa akin. Gamit ang aking buwan ng sahod. Mahal ito. Bakit hindi mo tinanong kung gusto ko? Well, sino ang mag-aakala na nakakapagsalita ang ahas? Liu Ying, nasaan ka? Nandito. Tinatawag ka ni Binibining Xiahou. Tandaan mong itapon ang durian. Kailangan kong umalis. Ano ang iniisip mo? Bakit nandito ka? Darating na ang ikatlong pagsubok. Hindi ka nagsasanay sa iyong dragon pool. Nag-aalala ako. Kaya ako nandito. Bakit ka mag-alala sa akin? Sige, okay. Kaya, Dragon King, nakuha mo ba? Ang Ancient Golden Armor. Kumusta? Nakuha mo ba? Siyempre. Maganda. Sa wakas, magiging tunay na dragon ka.
Kukuha ako ng magandang alak at maghihintay kasama ka. Sa susunod na, balak kong bumisita sa mundo ng tao ng ilang araw. Isang taon doon ay isang araw sa langit. Nakakatulong ito sa paglipas ng oras. Ang mga mortal ay nagnanais ng yaman, katayuan, hiyas, at magagandang kapareha, lahat walang saysay. Kinainisan mo ang mga yan. Bakit pupunta ka roon? May kakaibang amoy ako sa'yo. Anong kakaibang amoy? Naboboard lang ako sa langit. Kaya gusto kong bumisita. Paalam. 1,000 taong Dragon King na naghahanap ng kasiyahan sa mundo ng tao. Wala si Liu Ying. May nangyari ba sa kanya? Ano ang magagawa ko? Bakit ako ganito kawalang kaya? Osmanthus pastry. Mainit. Hindi siya kinain ng Dragon Demon. Siguro si Liu Ying ang naghanda ng mga sariwang mainit na pastry na ito para sa akin. Kailangan kong iligtas siya. Huwag mo akong kainin. Huwag mo akong kainin. Mukha ba akong Dragon King na kumakain ng mga Sprite? Siyempre hindi. Dragon King. Napakagwapo at marangal mo. Hindi mo kakainin ang payat at walang lasang asul na ibon na tulad ko. Ang laman ko ay makakabara sa iyong ngipin. Masama sa iyong imahe. Tama ba? Ang ngiti mo ay mas pangit kaysa sa pag-iyak. Ginawa ko ang aking makakaya. Alam mo ang mga mortal ay iba sa atin. Mayroon silang 44 na kalamnan sa mukha. 50 ang ginagamit sa tunay na ngiti. Sa peke, 10 lang. Iyan ang peking ngiti. Dahil yan sa tumahimik ka. Bakit ka malapit na malapit kay Liu Ying? Sabihin mo ang totoo. Kung makita kang magsisinungaling ka. Ako. Nandito ako para ibalik ang kanyang kabaitan. Nasugatan ang aking paa. Napansin niya. Ating alagaan ako. Gumaling ako dahil sa kanya. Kaya siya ay nasa isip ko. At sinusubukan kong magbayad. Kapag nakakita ng magagandang bulaklak, dinala ko sa kanya. At inilagay sa bintana. Tama na. Dragon King. Kung sa tingin mo hindi angkop, ititigil ko agad ang pagbisita sa kanya. Mananatili akong 1 milya ang layo. Hindi. 10 milya. Tama na. Mula ngayon, para sa iyong kaligtasan, sundin mo ang aking mga utos. CJ. Dragon King. Ang unang utos ko ay sumagot ng tanong sa isang pangungusap lang. Pero kung hindi malinaw, hindi mo maintindihan ang utos. Kung gayon ako, pangalawang utos, tratuhin mo si Liu Ying ng eksakto tulad ng dati. Susundin ko ang utos at kikilos ng pareho. Pangalan mo? Dragon King, ako si King King mula sa The Book of Odes. Itigil ang pagpapanggap na iskolar. Hindi ka pa rin ganap na nagbabago. Ipinanganak akong ganyan. Hindi ko maalis. Tahanan ng siyahaw. Nandyan ka na. Okay. Liu Ying, hindi ka ba sasama sa akin sa paglalakbay sa templo? Patawarin mo ako. Alam mo na kailangan kong matulog sa sarili kong kama. Hindi ako makatulog ng maayos sa templo. At nangunguha ako habang nagdadasal ang mga monghe. Magagalit si Ginang Siyahaw. Tama. Habang wala ako sa bahay, huwag kang maglaro lang. Kailangan kong umalis. Candid Hawthorne. Candid Hawthorne. Gusto mo ba? Candid Hawthorne. Gusto mo ng sinulid? Lahat ng kulay meron. Tingnan mo. Magkano? 2 tanso. 2 tanso. Ito. Salamat. Paalam. Mahilig siya sa merienda. Bibili na lang ako ng pastry para ibalik ang kanyang kabaitan. Hindi. Tatawanan ako ng langit. Salamat. May mga aklat. Gusto mo ba? The Legend of the White Snake, ang puting ahas. Salamat. Paalam. May mga aklat. Perching Tortoise, Ginoo, gusto mo ba ng aklat, Ginoo? Bakit masaya siya sa pagbili ng aklat? May mas pinong at bihirang aklat ka ba? Anong uri ng bihira? Tulad ng mga erotic na larawan? Erotic o anumang palasyo? Basta bihira. Dapat tungkol sa pagbabayad ng Dragon King. May mga kwento ako ng pagbabayad. Ink Feather, pagbabayad ng Prince Regent.
An evilly charming emperor's repayment, ang bida ay hindi Dragon King. Kundi Emperor din, an evilly charming emperor's repayment. An evilly charming emperor's repayment. Mahal na hari, mas mabuti ka na ba? Pinutol mo ang iyong laman. Para iligtas ako. Paano ko maibabalik? Akin ka. Bawat bahagi ko ay para sa'yo. Hindi kailangan ng bayad. Hindi. Kailangan. Gusto ko ang bumong debosyon. Devotion. Ako lang ang kakapanganak ng iyong mga anak. CJ. Magdadebosyon ako. Panghabang buhay na debosyon. Iyan ang paraan ng pagbabayad ng mga emperador. Naintindihan mo. Kaya siya tahimik kapag tinanong ko. Nahihiya siya. Dapat. Mas masigasig at aktibo ka. Kumusta, Ginoo? Bibilhin ko ito. The Legend of the White Snake. Xiaobei. Bakit nandito ka pa? Ano ang ginagawa mo? Naintindihan ko. Ano yan? Hindi ko maintindihan. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Naintindihan ko. Ang pagbabayad ay nangangahulugan ng debosyon. Ano ang debosyon? Bitawan mo ako. Hindi ba't ang pagbabayad ay tungkol sa debosyon? Matutulog tayo sa isang kama. Sino ang matutulog sa'yo? Sino ang gustong magdebosyon sa'yo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Sabi ng aklat kapag sinabi niyang hindi, ibig sabihin. Ito ang aking kwarto. Umalis ka. Tama. Dapat bumalik tayo sa aking dragon pool. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ano ang problema? Nasaan ito? Gusto kong umuwi. CJ. Huwag kang lumapit. Hindi mo ba gustong umuwi? Dadalhin kita. Hindi kailangan. Natatakot ako sa taas. Uwi ako mag-isa. Alam mo ba ang daan? Paano ka uwi? Payagan mo akong ihatid ka. Hindi. Mag-isa. Mali ang direksyon. Sinunod ko ang aklat. Ano ang mali? Nagkasundo tayong uminom ng magkasama, hindi para panoorin kang uminom. Pwede bang iwan mo ako? Kailangan ko ng kasama sa inuman. Kaya pinabantayan ko ang iyong lugar. Bakit ka galit? May isang bagay na hindi ko maintindihan. Sabihin mo. Kung magdadebosyon ako sa'yo. Tatanggi ka ba? Ikaw. Devotion. Siyempre, sinunod ko ang aklat. Ngunit tinanggihan. Kaya may gusto ka. Ano ang ginagawa mo? Bakit siya laging nasa isip ko? Ano ang nangyayari sa akin? Paano nasugatan ang iyong paa? Malubha ito. Pumunta tayo sa bundok, kumuha ng mga halamang gamot. Gagalangin kita. Kulay pilak puti ka. Pwede ba? Tatawagin na lang kita Xiaobei. Hindi ko alam kung bakit laging kita sa harap ko. Kuting, nasugatan ka. Hindi kita madadala ngayon. Gagawa ako ng basket. Para sa'yo. Pagkatapos ay kumuha tayo ng mga halamang gamot. Tingnan mo ang itsura ko ngayon. Ito ay tinatawag na headband. Tinakpan nito ang iyong marka sa noo ng perpekto. Pinaghirapan ko. Ang pagbili nito sa pamilihan ng tao. Ang mga tao ay mas mahusay sa pagpapaganda. Kaysa sa mga sprite at demonyo. Tingnan mo ang makukulay na ito. Iba't ibang disenyo rin. Ako ang pinakagwapong bird sprite. Ikaw ang pinakamaganda. Nahuhumaling ang mga agila sa akin. Nahuhulog ang mga uwak sa'yo. Lalo na ang mga maya. Tingnan mo ang aking kaakit-akit na katawan, magandang mukha, malambot na labi. Mataas na ilong, nakakabighani ang mga mata. King. Nahulog ito sa sahig. Well, bakit hindi mawala ang marka? Bakit hindi maalis sa pamamagitan ng mahika? Gusto kong hanapin ang sagot sa aklatan ng Immortal of Fate. Narinig ko na makikita mo roon ang mga sagot. Sa lahat ng tanong. Talaga? Magdagdag ng ilang higit pang halamang gamot, mas epektibo ito. Hahanapin ko sila. Ayos ka lang ba, Kuting? Pinahamak mo ang sarili mo para iligtas ang ligaw na pusa. Ikaw na naman? Lumayo ka sa akin. Ito ang batas ng gubat.
Ang buhay at kamatayan ay nakalaan. Bakit ka naghahanap ng gulo? Walang gulo. Kaya ko itong gamutin. Laging nasusugatan ang mga hayop sa bundok. Kaya mo bang gamutin silang lahat? Dahil nakita ko ito. Gamot ako. Sinabi ng ama na ang mga doktor ay hindi nakakagamot sa lahat ng tao sa mundo, pero sa mga nakikita nila. Walang debate. Kung kailangan mong iligtas ang pusa, tutulungan kita. Hindi kailangan. Kaya ko mag-isa. Salamat. CJ. Mag-isa ka na. Hawtuinya cordata. Hawtuinya cordata. Ang huli ay golden leaf chrysanthemum. Golden leaf chrysanthemum. Ano ang iniisip mo? Nakakapagsalita ka? Nag-aalala ka ba sa akin? May tao ba riyan? Sino ito? Salamat. Bingsing, ako si Bingsing mula sa Lufeng Pavilion. Salamat sa pagtulong sa amin na patayin ang mga tumakas na demonyo. Pwede ko bang malaman ang iyong pangalan? Yuchi Longyan. Hindi makontrol ng Lufeng Pavilion ang mga demonyo. Ikaw ang Dragon King. May utang sa iyo ang Lufeng Pavilion. Babayaran ka namin balang araw. Aalis na ako. Nasugatan ka. Maliit na sugat lang. Hindi kailangang gamutin agad. Gamot ako. Napakalaking aklatan. Sino ka? Sino ka? Paano? May ganoong kaakit-akit, eleganten. At gwapong tao. Sa mundo ng tao. Hindi. Sa mundo ng sprite. Hindi ko pa nakikita ang kasing gwapo mo. Parang kilala mo ang lugar. Hindi pa kita tinatanong kung sino ka at ano ang ginagawa mo rito. Pero tinanong mo ako muna. Ako. Ako ang bird sprite na King. Ikaw. Ikaw ba ang immortal of fate? Tama. Diyos ko. Akala ko matanda ka. Hindi ko inaasahan na bata at gwapong immortal ka. Kailangan kong sabihin sa aking mga kaibigan sa lupa at langit. Hindi ko hahayaang sirain ng mga chismis ang iyong reputasyon. Tingnan mo kung gaano ka kaakit-akit. Madaldal ka. Hindi ka dapat pumunta rito. Walang parusa ngayon. Umalis ka rito. Hindi. Payagan mo akong basahin ang mga aklat rito. Kapag nakita ko na ang solusyon, aalis ako. Pakiusap. Meteor Mark. Hubarin mo ang iyong damit. Maglalagay ako ng gamot sa iyo. Ngayon, huwag kang mag-isip ng iba. Maglalagay lang ako ng gamot. Eto na. Maaaring masakit ang gamot na ito. Tiyaga ka. Salamat sa pagligtas sa akin. Hindi ako sanay sa ganitong paraan ng pakikipag-usap mo sa akin. Bakit namumula ang mukha ko kapag malapit siya sa akin? Tapos na. Spotty, ikaw naman. Kaya, umibig ka sa isang mortal at gusto mong hanapin ang mga aklat para malaman kung ano ang gagawin. Umibig sa mortal. Impossible. Isa lang ang kaibigan ko sa mundo ng tao. Siya si Liu Ying mula sa tahanan ng Xiahao. Ang aking tagapagligtas, hindi pag-ibig. Liu Ying mula sa tahanan ng Xiahao. Nakakatuwa ka. Eksepsyon ngayon. Sabihin mo. Paano kita matutulungan? Kakaiba ito. Laging nasa noo ko kahit anong anyo ko. Kaya pumunta ako dito at gusto kong Meteor Mark. Alam mo ba ito? Tingnan mo. Book of Reincarnation. Ito ang simbolo ng kaluluwa. Kung gusto mong alisin ito, kailangan mong pumunta sa Lufeng Pavilion. Maraming salamat. Book of Reincarnation, mabait ka. Spotty, ikaw naman. The Legend of the White Snake. Spotty. Kakapangalan ko lang sa kanya. Pinangalanan mo ba ang lahat ng hayop na iniligtas mo? Hindi lahat. Mga espesyal lang. Sino ang pinaka-espesyal? Ang pinaka-espesyal. Siyempre, ito ay. Kung ganoon, tawagin mo siyang Marble. Marble. Maganda ang tunog. Marble ka na ngayon, sige ba? Marble. The Legend of the White Snake. The Legend of the White Snake. Ang puting ahas ay nagbabayad din ayon sa kwentong ito. The White Snake repays the favor, love in Westlake in a rainy spring day. Umuulan. Masamang panahon.
Biglang umulan. Ito. Salamat. Hindi mo ba isasama ako sa payong? Hawak mo ito. CJ. Hindi tulad ng sa aklat, pero magkasama tayo sa ilalim ng isang payong. Tumigil ang ulan. Nabasa ang iyong sugat. Nag-aalala ka ba sa akin? Mababenda ko ulit mamaya. CJ. Hindi tulad ng si paghiram ng payong sa aklat, nagbago ang kanyang ugali. Mukhang epektibo. Ang mga pamamaraan sa aklat na ito. Ito ang Luofeng Pavilion. Nakakalungkot. Ang mga bagong kaluluwa ay dumadaan sa Luofeng Pavilion. Bago pumunta sa mundo ng tao. Alang-alang sa ating 600 taon ng pagkakaibigan. Huwag mo kaming painumin ng lethargy. Uminom ng lethargy na ibinigay ng brief purger. Sa ilog ng luha. Kalimutan ang nakaraan at bumaba sa mundo ng tao. Walang saysay ang pagdurusa dahil sa pag-ibig. Mas mabuti na hindi na kayo magkita ulit. Walang kailangan pasalamatan. Si Xu Qiangsun, Panginoon ng Luofeng Pavilion, si Qiangsun, ay walang puso at walang kinikilingan. Luofeng Pavilion. Tingnan mo ang lalaking yan. Pinakagwapo. Sana makapag-asawa ako sa kanya. Pinakagwapo. Ginoo, pwede bang tumulong ka? Ginoo. Ginoo. Ano ang mali sa akin? Huwag kang magkamali, Dragon King. Tama ang ginawa mo kanina. Pwede akong magbayad. Dragon King, narinig mo na ba na? Dapat may distansya ang lalaki at babae. Alam ko. Dapat may distansya ang lalaki at babae. Sinabi rin yan ni Xuxian. Nang ipahiram kay Bai Suzen ang payong. Pero si Bai Suzen. Ulitin ko. Hindi kailangan ng bayad. Naintindihan ko. Mali ang debosyon. Kasalanan ng aklat na ito. An Evilly Charming Emperor's Repayment. Ginawa mo ito dahil binasa mo ito. Masamang aklat. Huwag mong basahin. Kung binasa mo ito, iisipin ng mga tao na masama ka. May mga aklat sa mundo ng tao na nagtuturo ng masama. Hindi ka nagbabasa ng masamang aklat, di ba? Siyempre hindi. Kailangan kong tapusin ang kwento ng pagbabayad ng puting ahas.